parang nagiging mukbang na, ano? Well, uso talaga yun sa mga magkakaibigan. Yung parang, alam mo yun, parehas ng pangarap, pupunta sa ibang lugar para gawin yung mga nagpapasaya sa kanila. Tapos di nila namamalayan, parang, alam mo yun, may nabubuo na palang, ano, di ba? Pagmamahal sa bawat isa at hindi naman mali yun. At para sa mga tagapanood na ating programa na nahihirapan umamin, sabihin ng nararamdaman nila, siguro ito na yung sign. Sign para wag kayong magsalita. Ay, baliktad. Tingnan nyo yung nangyari kay Dahlia. Na heartbroken lang siya. Kasi dapat di mo sabihin, ikimkimin mo lang sa loob mo hanggat makita mo yung sign na kung gusto ka ba niya talaga o hindi. Or kung magkaibigan talaga kayo at doon mo mapapatunayan kung tunay mo siyang kaibigan sasabihin niya sa'yo na meron siyang gustong iba. Oo, hindi ka niya papaasahin, di ba? Tama, di ba? Kaya nga Dahlia yung pangalan mo, hindi mo pinakatawanan yung Dahlia. Dapat dinalya mo lang yung damdamin mo, hindi mo na binigay. Ganun ba yun? Oo. Saan ba sila sa Australia? Sinabi ba kung saan sa Australia? Wala, Australia lang. Ang galing nga kanina niya lang daw sinend, nakarating agad. Ang galing. Nakasobre pa yun Bilis. Kangaroo ata yung pinadeliver niya. Sige. Ngayon naman, sino ba ang gustong mag-share ng kanilang mga heartbreak stories? Mga problema sa love life? Hingi ng payo? Ay, titingin ako dito ng mga kwento na sinendang ating mga tagapakinig. Ito. Si Jelina. Sabi niya, paano pag bumalik yung first love ko, masaya naman na ako. So meron na siyang current relationship. Kaya lang binabalikan siya nung nakaraan niya, yung first love niya. Maybe the one that got away niya before, di ba? Oo. Alam mo, saktong-sakto yan sa nabasa kong letter sender ngayon. Saktong-sakto. Ito nga, Gusto mo basahin na natin? Go. Okay. Covers PH. Ang sulat na ito ay galing kay Martin. Galing kay Martin. Kaya, bago ang lahat, alayan muna natin ang kanta si Martin. Para sa iyo ito, Martin. Wow. Para sa iyo ito, Martin. Hindi pala talaga. Na-realize ko na baka kaya pang ilaban. Baka kaya pa namin pag-usapan. Baka pwede pa namin mabalik, Papastel, kung ano talaga kami ni Martina. Alam kong mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. Ngunit nung isang araw, Papastel, nung ako'y pumunta sa kanila, nakita ko na si Martina pala ay meron ng bagong boyfriend. At nakita ko yun, Papastel, sa aking dalawang mga mata. Ang boyfriend niya pala ay ang aking matalik na kaibigan na si John. Hindi ko lubos maisip, Papastel, na napakabilis niyang mapalitan ng isang tulad ko. Siguro nga, hindi siya masaya sa akin, or baka hindi talaga akong pinagtadhana
Kaya nasabi ko na lang na baka hindi na tayo pwede. Kaya pangarap ko na sana'y maging masaya sila dahil narito lang ako palagi para suportahan siya. Kahit na hindi na kami pwede papastel. Grabe yun. Grabe naman. Grabe. Alam mo ba? Ano? Ang apelido niyan, De Jesus, di ba? Si Martin De Jesus. Oh. Kakilala ko yan eh. Ah, talaga? Alam ko talaga ang tunay na storya. Talaga? Kung bakit hindi sila pwede. Bakit? Kambal sila ni Martina. Ay, talaga ba? Kambal Grabe sila. naman. Hindi naman siguro. Nako, naghiwalay lang ang mga magulang nila kaya hinati sila. Parang bad yun. Parang bad yun. Kaya hindi sila pwede dahil nga sila ay kambal. Ano to? Game of Thrones? Yun nga ang totoo. Actually, doon binase ng Game of Thrones sa kwento nila. Yung storya ng mga Lannisters. So anyway, kaibigan, tropa ko kasi yan si Martin. Oo. Buong akala nila, kasi magkalapit lang sila, taga Mandaluyong yan eh. Magkalapit lang yung bahay nila. As all this time, akala nila meant to be sila. Kasi sabi nga nila, ay, di ba sabi-sabi na pag laging magkasama, pag magkakatuluyan kayo, pag magkamukha kayo, ganyan. Nagiging magkamukha na kayo pag lagi kayong, pag meant to be talaga kayo. Tapos sabi nila, ay, pares pa yung pangalan natin. Ganun ba yun? Di nila alam, kambal pala sila. Kaya, ginawa ni Martina, ayun na nga, sinubukan niyang malimutan si Martin lahat ng good memories nila together. Kaya, minahal niya si John. Ngayon, actually, ang biktima dito si John. Kasi pinilit lang siyang gustuhin ni Martina, pero wala talagang love for John. Ginagamit lang siya para makalimutan talaga si Martin at lahat ng nakaraan. So, ayun. Iba kasing apelido ginagamit ni Martina, yung sa nanay. Kasi yung kasama niya yung nanay nila. Ayun lang tuloy yung story. Parang very wrong naman yung ginawa ng ating letter sender. Yeah. Di naman nila alam and wala namang intimate na nangyari sa kanila. Kumbaga, they just loved each other. Siguro, akala nila it's the love na for relationship. Pero, it's for pala, yung, bugso ng dugo na pagmamahal sa iyong kapatid. Ayun. Pabos na yung kinakain ko. Yan, dami nanonood ng ating programa. Dami nanonood ng Papa Stel X Papa Ja. Sarap. Kaya, ayan, ang payo ko na lang sa mga nagkakagusto sa mga medyo kahawig nila or ano ba yan, Justin? kapangalan, muna is, syempre, ito, in general naman, aalamin muna natin yung background ng tao, diba? Ano yung istorya niya, ano ang pamilya, kamusta ang pamilya, sino, diba? Nang sa ganun alam natin at buong puso nating tatanggapin ang tao ng mga, ang katauhan ng minamahal natin. Okay. Kaya Martin, ayan, tagal na natin hindi nagkikita pero di ka pa rin pala, salamat sa pagkwento ng iyong heartbreak story. Alam kong matagal na iyan at naka-move on ka na. At salamat at pagpapa-unlock dito sa aming programa. Okay. Okay, ako na tayo sa ating next story. Ready na ba? Sige. Ako lagi naman akong handa para sa mga payo sa buhay. Okay.
Dear Papastel, sumulat po ako sa inyong programa para makwento ko po ang storya ng aking buhay. Ako po si Angelique. Isang normal na babae lamang po ako na umibig sa isang pinakamamahal na lalaki sa buong mundo. Hindi ko po alam kung paano nagsimula ang love story namin, Papastel. Pero nung nakilala ko talaga si Louie, nagbago ang mundo ko. Nung una ko siyang makita, ganito na agad ang sinabi niya sa akin kahit hindi kami magkakilala. Miss! Excuse me lang po, miss! Ano ba yan, kuya? Pasensya na, miss. Di po kasi kita nakita eh. Kuya naman, nakakainis ka eh. Kita mo nakaputi ako, oh. Ganon nagsimula ang love story namin ni Louie. Nung una akala ko, maiinis ako sa kanya. Pero, parang may gayuma ata tong si Louie at nabigla na lang ako at nadala ko sa mga matamis niyang mga salita at sa kanyang mga tingin sa akin. Nagulat na lang ako na naging magkaibigan kami at sa kinatagalan ay bigla na lang akong tinanong ni Louie, Angelique, ito seryosong tanong. Pwede ba manligaw? Wow! Ano ka ba, Louie? Seryoso ka ba? Magkaibigan lang tayo pero bakit naman ganyan? Nagulat na lang ako nang umamin sa akin si Louie. May nararamdaman pala siya sa akin. Pero nalilito ako kung sasagutin ko ba siya o hindi dahil hindi po ako sigurado, Papastel, kung magtatagal ba kami. Hindi ko sigurado kung siya ba yung para sa akin or niligawan niya ako dahil masaya lang siyang kasama ako. Kaya hindi ko agad siya sinagot, Papastel. Ang sinabi ko sa kanya, Louie, hindi ko kasi sigurado kung mahal mo talaga ako o kailangan mo lang ako eh. Pwede ba huwag mo akong tanungin? Angelique, mahal na mahal kita. At pinapangako ko sa'yo, mamahalin pa kita. Pasensya na, Louie, pero mas mahal ko ang sarili ko. Mahal ko ang sarili ko, Louie. At bigla-bigla po akong tumakbo papalayo sa kanya, Papastel. Iniwan ko si Louie na parang wala kaming pinagsamahan. Masakit sa loob kong iwan siya palayo. At tanging nasa isip ko lamang ay ginawa ko ito para sa ikakabuti naming dalawa. Kaya naman, kung nasan man siya ngayon, pasensya na mahal kita, Louie. Ginawa ko ito para sa atin. Masaya ako na naging parte ka ng buhay ko. Till I met you. Maraming salamat po, Papastel. Nagmamahal, Angelique. Yun ang story ni Angelique. Yun. Ang tawag kay Angelique ay... Ano? Alam mo, di ko maintindihan yan si Angelique. Bakit? Siya ang letter sender, siya rin pala ang nang iwan. Di niya kasi alam. Sira ulo pala siya. Di niya kasi alam anong gagawin niya. Anong mapapayo mo kay Angelique? Ang mapapayo ko kay Angelique wala akong masabi. Ano yun? Feeling ko lang, masasabi ko kay Angelique, naiintindihan ko na maraming question sa utak mo, natatakot ka, na parang hindi mo sure eh. Hindi mo sure kung ano magiging future mo with Louie. Pero, di ba may kasabihan tayo, you'll never know until you try. Di ba? So, kung mahal mo naman yung tao, ba't di mo subukan? I mean, wala namang masama, di ba? Tapos,
parang ngayon, ang dating, parang nagsisisi siya, na parang nangihinayang siya, bakit niya iniwan, ba't hindi niya sinagot. So parang, for me, di ba, parang, dapat, kung may nararamdaman ka sa tao, dapat, di ba, di mo na sinayang yung opportunity, parang ganun. Ang masasabi ko lang kay Angelique, pili ko may dahilan kung bakit siya umiwas. Bakit? Yun ay, feeling ko, ang turing niya talaga kay Louie ay isang kapatid. Brother Louie. Yun talaga. Yun ang turing talaga ni Angelique kay Louie. Akala, isang kapatid siya. Kaya, umiwas siya. Yun lang ang, niya, Brother Louie. Tama rin ang desisyon ni Angelique. Tama naman. Brother Louie. Yung pala yun. So yun lang ang mapapaya mo kay Angelique. Yes. Tama ang desisyon ni Angelique. Yes. May message ako sa'yo sa ano. Ay, ano yan? May letter sender. Apaka-effort Apaka-effort. Feeling ko next time na yun, hindi natin magagawa ngayon. Nag-chat si Justin. Huwag mo na sabihin. Next time na yun. Hindi kaya ngayon. Kaya yan kahit walang script. May senaryo lang. Ganun. Asan yun? Asan yung sinasabi mo? Wala, mag-iimbento. Hindi, I mean... Ganito lang ganito. Wait lang, asan na yun? Ay, hindi. Wala, naglag. Ganyan, ganyan? Oo. Ayan, yung voice. Wala yung voice. Mahirap yung voice. Ay, eto may letter sender. May letter sender. Ayan, ikaw magbabasa niyan? Galing kay... Wait.